Alis ka sa Pilipinas, buong pamilya mo. Tapos pag uwi mo, hindi na nawala yung mga mahal mo sa buhay. Sobrang hirap. May sakit yung tatay namin. Doon yung pinakamasakit. Pag alis ko ng Pilipinas, buhay pa. Pag uwi ko pala. Hello everyone! Andito tayo ngayon, may kasama tayong dalawang OFW fresh from Qatar. And interview natin sila guys kasi OFW sila sa Qatar for the past 21 years. Okay, and kasama natin ngayon si Tita. Yan Tita, pakilala ka po sa viewers po natin, yung pangalan po natin. Hello everyone, ako pala si Babay Landasan, 21 years from Qatar. Ayan, si Tita naman Hello number two. everyone, ako nga pala si Sabay na Landasan, OFW from Qatar, 21 years na ako doon. Ayan, so bali Tita, magkapatid kayo. Yes po. Bali, nung nag-abroad kayo, sabay ba kayo nag-abroad or ikaw ba yung nauna? Sino ba yung Hindi. nauna sa inyo nag-abroad? Yan ang nauna na 6 months. Tapos ako naman sumunod. Sino ba yung panganay sa inyo dalawa? Ako. Ikaw. So, check ko pwede yung panganay Tita, no? So, ngayon Tita, may mga questions lang tayo na konti lang din para din sa mga viewers din. Especially 21 years, hindi siya madali. At hindi siya gano'n din kasimple. Kumbaga marami ka pong experience. Eh, lalo na sa mga bagong OFW dyan. Kaya itong unang tanong Tita, ready na po ba kayo? Yes. Yan. So, unang tanong Tita, ikaw muna Tita ha, okay? Kamusta naman yung experience mo sa pagiging OFW? Sobrang hirap maging OFW. Naiwanan yung mga anak ko sa Pilipinas. Sobrang mahirap. Lalo na kapag umuwi. Kumbaga, yun yung parang siguro pinaka hindi mo malilimutan Tita nun yung nag-abroad ka para sa family mo tapos hindi mo sila naabutan. Yung mga ganun experience Tita, no? Kasi mostly sa mga ibang OFW ni Tita, ganun din yung reason nila bakit sila nag-abroad. So, yun siya Tita, yung hindi mo malimutan na experience. Yes. Yun. So, Yun ayan. ang pinakamasakit na Oo. nangyari sa buhay ko. So ngayon, dito naman tayo kay Tita Sabrina. Ayan, so kay Tita number 2. So Tita, ulitin ko lang tanong ha. So, kamusta naman yung experience? Okay, bilang sa OFW, since ikaw yung nauna sa ate mo. Una, mahirap kasi naalala mo yung mahal mo sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Nung una, sobrang payat ko nung umuwi ako kasi namimiss ko lang silang lahat. Tapos, nung makasama ko na si ate na nung ma-request ko siya papuntang Doha, medyo tumaba na ako kasi may pamilya na akong nakasama. Kaya, medyo masana yung pero nung malaman namin na may sakit yung Sige lang, go ahead Tita. So, it's okay lang talaga Tita. I feel you po Tita. And ayun siya Tita, no? So, yun yung experience Tita na parang siguro hindi mo malilimutan din para din sa'yo. So, balik kayo Tita, balik sa pagtatrabaho niyo sa abroad. Ano ba yung, parang na-curious ako, parang ano yung ugali ng amo niyo po Tita? Oo. Sige ko Tita, gusto mo bang sagutin? Ano yung like, isa lang ba kayong amo? Oo. So, ano yung ugali ng amo mo? Mabait ba? Or mukhang babait lang? Hindi. Sa amo ko naman, sobrang bait. Kaya, umabot kami ng 21 years sa kanila kasi sobrang bait. Kapag may mga problema kami, agad siya sumagot sa mga problema namin. Kapag nagsumbong kami sa kanya, yun ang sobrang nagpapasalamat ako sa kay Allah na marami mga OFW na masama yung mga amo. Tama. Pero kami, okay lang yung amo namin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa taas. Tama. Kasi hindi naman siguro kayo abot ng 21 years Tita, no? Sa isang amo mo, no? Kung hindi maganda yung ugali. Tama. Oo, tama. So, ayun sa. So, pangalawang question Tita, okay? So, ayan, ito talaga yung magandang tanong. Magkano naman yung ipon natin, Tita, for the past 21 years? May naipon po ba? Or may naipon po ba tayo kahit paano? Yan ang magandang sagot. Yan ang malupit na sagot. Ang naipon namin sa 21 years receive.
resibo yung naipon namin. Yun lang, ang dami naming ipon ng resibo. Kung maipon lang, kung mabenta lang siguro tita ng resibo no, siguro malaki na siguro yung kinita niyo tita no, or naipon niyo. Tama. Siguro, mga sobra na milyon yun. Oo. Oh, So yun naman tita, ano yung masasabi mo din kung tatanungin ka kung magkano yung naipon mo? Kung tatanungin mo, kung pareho rin kay ate na resibo ang naipon. Kaya hindi pala totoo tita na lalo na sa mga OFW na kapag nag-abroad ka, gaganda yung buhay mo. Kaya hindi pala siya totoo. Hindi yun totoo. Kasi kung kung gaganda ang buhay mo, hindi ka na babalik pa doon sa abroad kung may naipon ka na. Tama. Tapos, ito tita, ayan, pangatlong tanong. Ito yung magandang tanong din tita din. Isa din sa magandang tanong. Ano yung pinaka-mahirap bilang isang OFW tita? Ang pinakamahirap? Para sa'yo. Ang pinakamahirap, yung maiwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Yun ang mahirap. Kasi mag-isa ka lang doon sa abroad. Kung magkasakit ka, walang magbabante sa'yo. Walang mag-aalaga sa'yo. Oo. Walang mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo. Kasi kailangan mong tulungan ang sarili mo. Kasi wala talagang mag-aalaga sa'yo kapag may sakit ka doon. Kailangan lagi kang may energy. Sabi na, dapat daw may handa kang efficacy. Pero yun siya tita, no? Unlike kasi pag nasa Pilipinas ka, lalo na pagkasama yung family mo, kasi may mag-aalaga sa'yo, tama, may sa'yo, mag-aasikaso sa'yo. Diba? Kasi compare pag nasa abroad ka, kasi hindi naman pwede na yung amo mo mag-aalaga sa'yo. Tama, kaya ka nga binabayaran para alagaan yung amo mo. Oo. Kaya, ramdam ko yung tita na talagang na hindi madali yung pagiging OFW, lalo na yung homesick. Oo, di ba? So, kay tita naman, kay Tita Miriam, sa'yo naman tita, ano yung siguro pinakamahirap din bilang isang OFW tita? Yun lang mahirap talaga sa kami mga OFW. Yung iwanan mo yung mga anak na maliliit pa. Kasi hindi ka na makikilala eh. Kasi yung bunso ko, iniwan ko, it's 8 months pa. Tapos pag uwi ko, hindi niya ako kilala. Tawag niya sa akin ate. Kasi hindi niya nakilala yung nanay niya. Ang pinakamasakit pa, iniwan mo yung anak mo sa Pilipinas. Tapos pagpunta mo sa abroad, inalagaan mo yung anak ng Arabo. Yung anak mo, iniwan mo sa Pilipinas. Yun ang pinakamasakit. Kumbaga tita no, yung sarili mo anak hindi mo mamalagaan, tapos yung anak na ibang tao naaalagaan mo. Oo. Kaya bilang isang saludo din ako sa inyo tita, kasi yung sakripisyo niyo talaga, hindi din talaga siya madali. Na iwanan mo yung anak mo, na lumalaki sila, na pagtingin mo lang sa picture, ang liliit pa, di ba? Nung nasa Pilipinas ka pa, yung pag-uwi mo ang laki na nila. Di ba? Kaya saludo ako sa iyo tita. And ito naman tita, pang-apat na tanong. Ayan, paano mo naman na-meet ang Executive Empire? Saan mo ba siya nakita? Nakita mo ba sa online, or may nagkapag-share ba sa iyo, or may nag-message lang ba sa iyo? Yun lang magandang tanong. Yung na-meet ko yung community, dumaan sa work ko. Tapos tinitignan ko, marami akong nakikita ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas na pugod na. Kaya nakita ko ito, ginrab ko agad. Kahit wala akong pera, ginawan ko ng paraan. Kaya pag may gusto talaga tita, no, may paraan talaga, no? Oo. So, sa'yo naman, tita, paano mo naman na-meet siguro tita, para at least malaman din nila tita, no? Kasi magkapatidan din naman kayo. Paano mo ba na-meet yung Executive Empire? Yun. Kay ate ko yung natutunan kasi lagi siyang nanonood ng mga event. Kaya sabi niya sa akin, kung gusto mo, sumali ka na. Sabi ko, gusto ko rin naman sumali. Kaya sumali na rin ako sa opportunity na to. Kumbaga tita, no, na-obserbaran mo lang sa kanya. Tapos nakita mo lang na maganda. Kaya yung maganda tita, kasi yung ate mo din na dinala ka sa magandang opportunity, dinamay ka. Siguro wala namang siguro
isang ate tita no, na idadamay mo yung kapatid mo sa hindi magandang opportunity, di ba? Oo, lalo na sa panahon ngayon. Kaya you are so blessed din, tita. Kumbaga, instrumento din si ate, yung ate mo sa'yo. Kaya yun siya. And to, last na ito na message lang din para din sa mga viewers na nanonood sa atin ngayon, di ba? Na talagang inaabangan to. So, sa'yo naman, tita, ano yung message mo sa mga viewers natin, lalo din sa mga OFW din na nanonood ngayon? Sa ako naman, ang message ko sa mga katulad kong OFW, kapag nakita niya yung video na to, na maganda itong community na pinasukan namin. Isa na ako ng patunay doon na OFW na natulungan ng community na for good na sa Pilipinas. No, kumbaga nakilala mo siya, tita, nung nasa abroad ka. Opo. So ngayon naman siguro kay Tita Sabay na din. So tita, ano lang yung gandang may asas gusto mong sabihin lang din, tita, para sa mga viewers, especially sa mga OFW din, tita, kasi kayo din, makaka-relate din sila sa iyo kasi OFW ka din. So ano yung gandang gusto mong sabihin sa kanila? Gusto kong sabihin sa kanila, kung makita nilang video na to, di gumaya sila sa amin na pumasok din sa opportunity na to. Kung ano man ang nangyari sa amin, mangyayari din sa kanila. Yung dating, di ba, tita, dating nanonood lang sa video call. Nakipag-video call lang. Ngayon, kasama na po natin sila, especially kaka-for-good lang yung, tita, tama? Kailan yung pagdating niyo sa Pilipinas? Ano pagdating? Yung pag-uwi niyo, yung flight niyo. 22. Parang this month lang. Oh, This month lang, guys, di ba, na nakauwi ng Pilipinas for good. At siguro, tita, babalik pa ba kayo sa abroad, tita, or hindi na? babalik pa kahit may business na sa dito sa community, babalik pa rin sa para may extra naman income. Kumbaga, tita, gusto mong bumalik sa abroad, ang maganda din, tita, may kinegosyo kang ginagalaw, binibel. Oo. Tama. Iniwan ko sa Pilipinas. Yun ang gusto ko. Sa'yo naman, tita? Baka sa'yo din, tita, ayaw mo din bumalik siguro, or babalik ka pa, or sasama ka ba sa ate mo, or... Sasama pa rin ako sa kanya. Babalik pa rin ako. Kahit isang taon lang para makabalik. Kasi ayaw kong magsinungaling sa amo na babalik tapos hindi naman. Kaya ayaw kong magsinungaling. Kaya yun, babalik din ako kung babalik si ate. Kung hindi babalik si ate, hindi rin ako babalik. Kung saan pupunta yung ate mo, pupunta ka? Oo, kung saan pupunta si ate, pupunta rin ako doon. Kasi maganda naman yung pupuntahan niya. Hindi naman niya ako isasama kung hindi maganda yung pupuntahan niya. So yun siya, guys, grabe, ang ganda ng share ng mga OFW natin. Especially kung ikaw OFW na nanood. Ayan, thank you so much pala sa inyo, tita, no? Kaya kung ikaw, kung OFW ka na gusto mo makapag-ipon, gusto mo makapag-good, gusto mo baguhin yung takbo ng buhay mo, then this is the right opportunity and the right, system for you. Kaya, kung ikaw gusto mo din, message ka lang ng how or comment mo dyan sa video.